Yan, good morning ho. Turuan ko kayo ng pag-flashing ng brake fluid. Ambak na Tingnan naman yung fluid niya. Yung brake fluid po, nagiging kontaminado rin yan. So, dapat pinapalitan din natin yan. So, ang unang step natin dyan, yung laman nito, sisip-sipin muna natin yan. Hindi tayo sisip-sip may tools yan. Sip-sip kasi yung salita. Ayan, may tinatawag na yung sirin. Ito yung gamit namin. Pwede kayong bumili niyan. Mura lang naman yun. Sip-sipin lang yan. Ayan na. Ayan yung fluid niya. Hanggang sa maubos yung laman. Tapos, syempre, kailangan natin ng maraming brake fluid yan. Yung 1 liter na yung bilhin po ninyo. Hanggang matuyo lang to. Tapos saka natin sasalinan ng bagong fluid. Ayun, after po natin masalinan ng bagong fluid. Bagong fluid po yung sinali niya. Tinang itim pa rin, no? Meaning yung nito, reservoir nito talagang hindi naman po kasi masasagad yan ng sip-sip. May natitira humalo pa yun, sobrang itim, kontaminado talaga. Tapos po ang sunod na step natin yan, tanggalin yung 4 na gulong. Ito 2 pa lang. Tapos ito po yung caliper natin, merong nakausli na bleeder dyan. Yung iba number 8 mm, yung iba naman 10. So ito number 10. Luluwagan lang natin yan. Ayan, itutulo yan dyan. Tapos pwede nyo yung bombahin yan. Tapos ang tabayanan kung mag-isa lang kayo, o kaya kung may kasama kayo, pabobomban nyo yan. Kahit wag nyo na muna paandarin yung makina. Ang purpose nun, para lumabas yung lumang fluid dito sa papuntang linya nito, sa right side na to. So same proseso lang yan sa 4 na gulong. Nasa inyo na yan kung gusto nyong unahin yung likod o kaya harap. Pero ito pinauna ko na yung harap. So bubombahin to. Pakibomba mo nga, boy. Ayan, lumalabas fluid yan. Ayan. Tapos aantabayanan natin na huwag maubusan yung hanggang sa luminaw siya na luminaw. Pag luminaw na yan, pwede nating isara. Ulitin lang natin yung proseso sa kabilang side naman. Habang binobomba yan, nababawasan yan dyan. Tapos, ang tabayanan natin na op! Yan. Dadagdag naman tayo ngayon yan. Pupunuin mo ulit yan. Sige, punuin mo. Yan. Hanggang sa luminaw na lumalabas dito. Medyo marami lang pong kakainin yung fluid nito. Ito kasi gusto ko malinaw na malinaw to. Sige, bomba. Ayan, hanggang sa luminaw yan. Pag malinaw na rito, pwede naman tayong pumunta ron sa kabila. Mayroon pong yung iba, mayroong machine nito na ginagamit yung parang sinisip-sip na ng vacuum. Pero kung wala naman tayo nun, ito na lang. Pwede naman to. Okay, ngayong sa left side naman tayo. Sige, bomba. Ayan, ang dami nyo. Parehong proseso lang. Hindi ko na patagalin to. Basta ganun lang. Same proseso lang naman yan. Hanggang sa luminaw na to. Pag luminaw na yung dumadaloy dito, pwede na tayong tumulay ito sa likod. Okay, sa likod naman, ganito rin yun. Ito po, may takip lang to. Ito yung bleeder nya. Ayan, bubuksan lang yan. Same lang doon, ulit-ulit lang mo yan. I-drain lang muna natin to hanggang sa luminaw na to. Tapos bleeding na. Okay, bleeding na ho tayo. So pag bi-bleed naman, yung iba dyan, maraming technique na to iba-iba na. Yung iba, ang diskarte o yung ginagawa nila, inuuna nila yung pinakamalayo sa brake master, which is yung nasa likod yun.
papunta dun sa harap. Yan. Pero yung sa akin naman, ang ginagawa ko, sa unahan ako. Yan. Eto, hindi ko na ginagamitan ng husto pag nagbi-bleed. Mas trip ko yung naka-open lang para nakikita ko yung sirit ng fluid kung malakas na. Kasi nag-bleed po tayo, kailangan natin palabasin yung hangin dun sa system niya. So dapat hindi yan bumubula at dapat malakas yung pressure niyan. So ang ginagawa ko dyan, kumukuha lang ako ng tubig, pinabasa ako, tapos sasahod na lang parang ganyan. Kung may matalsikan man yan, halimbawa ho, nag-bleed kayo, natalsikan yung body o yung sasakyan ninyo ng brake fluid, ang gagawin po natin, buhusan kagad natin yung tubig kasi yung brake fluid kalaban niya ng pintura. So pwedeng mabakbak yung mga pintura niyan. Pero pag binuhusan nyo agad ng tubig o kaya puhusan nyo ng binasa, yan, hindi na yan kakapit. So bleed lang na natin. Okay, bomba. Perme, mga 5 seconds lang mo ito, kaya 3 seconds pwede na yan. Depende kasi sa sitwasyon eh. Perme. Sumisirit na. Yan. Kasaabangan lang natin to ng fluid, ng tubig lang. Para at least, ayun, tinakikita nyo sobrang linaw na. Tapos pag ganun kalakas yung ano nun, ibig sabihin, walang hangin yun. Pero pag parang umiihi lang, gumaganon lang, may hangin pa yon, hindi natin titigilan yon hanggat hindi sumisirit ng ganun yon, o kaya hindi solid, o kaya pag may bula-bula pa, ibig sabihin may hangin na yon. So ganun sirit na yon, wala nang hangin yon at pwede na. Kung malinaw na, pwede na yon. Sige, isa pa, bomba. Abangan mo na tol ng busahan. Yan, para hindi ka na sumirit kanina. Bomba. Perme. Yun o, linaw na. Pwede na yun. Kabilang side naman tayo. Yan, kabila. Same proseso lang o, huwag nyong titigilan hanggat yung ano ng fluid ay parang gumaganon. Dapat sirit po talaga yan. Lakas. Okay na po, master. Linaw na. Dito na. Same lang yun sa likod. So, hindi ko na ako pabain tong ano na video. Same lang yun. Kayang-kaya nyo na yan. Basta safety first po. Jack stand mag-provide po kayo para sa mga DIY. Mura lang naman yun para sa kaligtasan natin. Tapos yun lang naman, pwede kayo mag-research kung ibang technique ng pagbi-bleed para mas papadali. Pero ako may technique pa ako niyang pagbi-bleed na yan para mapadali yan. Bawa, nagpalit ako ng brake master. Yung ginagawa ko dyan, niluluwagan ko yung 4 na bleeder hanggang sa may tumulo na yun, hinahayaan ko na muna. Saka ako isasara, tapos saka ako magbi-bleed. So yun, bleeding na lang naman to. Boba! Malinaw na. Tsaka ano po yan, ang brake fluid natin, malinaw na. Ang brake fluid po natin parang transparent na yellowish yan. Ngayon pag nag-itim na yan, kailangan nyo na pong papalitan yan, o kaya may kilometers na may tamang kilometers dyan. At mag-iingat po kayo, basahin yung manual kung ano yung dapat na brake fluid na nakalagay. Ito kasi DOT3, mayroon DOT4, o kaya DOT3 o kaya DOT4. So dapat masunod natin yung ano na, yung fluid niya para sa kanya. Tapos yung kontaminadong brake fluid po, isa yan sa mga dahilan kaya nakakasira ng mga repair kit natin. Syempre marumi na, at saka syempre bawas performance sa brake system natin. So yun lang. Salamat po sa lahat ng mga sumusuporta sa akin. Ayun, brake flashing, kaya nyo na yan. Ingat po tayong lahat.